Isa pong pinagpalang Monday morning mga katots. Monday morning, ngayon ho, naghanda si Bishop para sa Monday na ito. So may knock-knock tayo ngayong araw na ito. Okay, simulan na natin to. Knock-knock! Who's there? Para sa mga tatakbo sa eleksyon, tatakbo! Tatakbo who? Yan, okay. Ladies and gentlemen, Mr. Joey De Leon. Natawa na agad, di pa nakawa. Sayaw mo may parang mumo. Patakbuhin ang dugo. Itaktak mo, itaktak mo. Itak-itak, itaktakbo. Itatakbo. Taka-taka-taka-taka. Patay tayo yan. Nauna na naman ang tawa. Ayos, sige o. Ano, wala nung kabilang linggo yun. Yan, tuloy. Init. Okay. So, siyempre, para sa mga tatakbo. Good luck sa inyong lahat. Boto tayo ha. Okay, okay. Okay, good luck sa mga tatakbong yan. Okay, pero siyempre yan, na gano'n na. Pero siyempre mas mahalaga pa rin ngayong umaga ay ang ating pong magiging pagninilay at simpleng tanong natin, saan tayo mayaman? Okay, bakit kayamanan? Ang ating gospel ngayon, hinango kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 13 hanggang 21, ay patungkol sa kayamanan. Pero higit sa kayamanan, ito'y patungkol sa ugali patungo sa kayamanan. May lumapit kay Lord at nakikiusap, Panginoon o Master, Guro, sabihan mo naman ang kapatid ko, hatian ako. Hindi sabihin pinag-uusap ay hati ng mga pag-aari or whatever. Eh dito ngayon nagbigay ng warning si Lord. At maganda yung huling bahagi na mismo ng gospel na ito. Sa talata 21. Kung saan sinabi ni Lord, naririto, kung saan tayo ngayon, tinatanong, nakapag-ipon. Nakapag-ipon ba dito para sa lupa o nakapag-ipon ng kayamanan sa langit, sa Diyos? Ito po ang mahalagang matandaan natin. Why? Because hindi naman ho ipinagbabawal ang kayamanan sa lupa, sa totoo lang. Hindi niya sinabi na huwag kayo magkakaroon ng kayamanan. Ito ho mahalaga. Hindi yung kayamanan ang problema. Alam niyo kung anong problema? Yung ugali sa harap ng kayamanan. At dito ginamit ng Panginoon na salitang, huwag kayong maging mga sakim o mag-ingat sa kasakiman. Greed. What is the problem with greed? Greed now makes yung possession the objective of everything. Siya yung magiging patunguhan ng lahat ng pagsusumikap mo, lahat ng gagawin mo, yung mismong mga pag-aari. Yun ang mali. Bakit? Pag-aari nga lang yan eh. It cannot be more than the person and more than the value of the whole person. Ito ho maganda dito kasi alam niyo yung mga kapatid, lahat tayo matutukso dyan. Sino bang ayaw na meron? Sino bang ayaw na magkaroon ng kayamanan? Sino yung ayaw na lalabis pa yan? Ang problema hindi yun eh. Sinabi nga ng Panginoon, ito na ang isang tao, inipon na ng inipon ng lahat. Pero ang lahat ng ito, para sa sarili lamang. Yun ang problema. Yun ang ugaling pagkakamali na meron. Bakit? The more we consider that everything I have is only for myself, the greedier we become. Maganda nga yung napakinggan ko kanina umaga. Yung greed, ang kasakiman. May mga kapatid. Kawalan ng kapayapaan sa kalooban, violence, panlilinlang, lahat yan nasama. At pansinin niyo mabuti mga kapatid, habang tayo'y humahanap pa ng higit para sa sarili, lalo na ng mga kayamanan ng mundong ito, hindi na pansin, handa na tayong pumatay, handa na tayong mandaya, handa na tayong magsinungalin, handa na tayong iwalang bahala yung mga tao sa paligid natin. Wow! Ay anong nawawala? Maaari yung kayamanan, hindi ha? Pero ang nawawala ay ang pagkatao natin. Ang nawawala ay ang kaluluwa natin. Ay pag yan ang nawala, wala tayong ipon sa kabila. Lahat ng ating meron, sigurado namang iiwanan din. Okay po, so sana huwag tayong makalimot. Sabi ni Lord, huwag maging sakim. At ang isa sa pinakamalinaw na tandang hindi tayo sakim,
kung ano man meron tayo, lalo na kung maraming meron tayo, hindi lang para sa sarili, kundi para lalo tigit sa pagtulong din sa mga taong nangangailangan at sa iba. Okay po. O, sige. Balik tayo siyempre sa aking paanyaya sa inyong lahat na maging cyber missionaries. Sayang naman po yung mga followers nyo. Kung marami kayong mga followers, aanin nyo kung sa inyo lang nakatitig, kasama dyan ng ano nan, ay kung ito na may magagamit nyo para makabuti at makatulong, yan. Evangelize to social media. Like, share, follow po lagi ang ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel natin, TFTD Bless and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati ng happy birthday kay Anisita Red ng Apostolado ng Panalangin, kay Aludia Lumalang, kay Zoraida Del Rosario, Leonila Raquel, Janet Yambao ng Apostolado ng Panalangin, gayon na rin sa dating estudyante ko seminaryo, si Rafael Cordes, gayon na rin kay Jessica Regino Ulan, at syempre po, pagbati natin ng happy birthday kay Bishop Milo Hubert Vergara, na nasa Rome ngayon na ma-attend ng Synod of Bishops. No? So, happy birthday, Bishop Milo, although parang mamaya pa ang gising mo dyan. Kaya, happy birthday pa rin. And blessings po sa inyong lahat na nagdiriwang ng kaarawan yan. At syempre, kung hindi naman natin nalilimutan na anumang meron tayo sa mundong ito, hindi pang sarili lamang, ay hindi natin problema yung sinasabing kasakiman. Kaya nga, hindi natin makakalimutan din. Always be blessed and be a blessing. Itatakbo, taktak.